Nanay, tingin po kayo sa akin. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Lord po. Masaya na po kayo. Opo. Pamalitan niyo po yung gawain po natin. Pamalitan niyo po at marami po tayong maligtas sa Taytay. Tikling, Taytay, Rizal. Mapunta po Antipolo po yun. Kainta, dire-diretso, Tikling, then decide, Antipolo, decide. Palakpakan po natin ang Diyos. God bless po, nanay. At in-expect ko po, lagi tayo magkikita rito. Pati po asawa niyo, sasama niyo. Ano nga po, walang paniniwala ang mister ko sa ganito. Maniniwala na po siya dahil balik kayo. Maniniwala na po siya. Palakpakan po natin si Jesus. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni nanay. Ayon po sa kanya, nahihirapan daw po siyang lumunok nung siya po ay pumarito. Pero ngayon po napakaluwag na po ng kanya pong paglunok. At isa po sa bilang kadahilan, man of God, kung bakit po siya nandito patungkol po sa kanya pong 3 taon po na anak, yung nurse po na anak po niya. Bali, wala daw po ito po sa sarili sa loob po ng 3 taon. Ibig po niya na ipag-pray po ninyo. Bakit po nawala sa sarili? Unang-una po, first time kong pumunta dito dahil maraming salamat at lalong-lalo sa Panginoon dahil ako'y nabigyan ng pagkakataon na punta dito. Dahil alang-alang sa aking anak na nagkaroon ng 3 taon sa depression, siya ay nag-aaral ng nursing. Bigla pong nagkaroon siya ng hindi magandang mood, na iba-iba po ang mga ginagawa po niya. Hanggang ngayon po, Hindi niyo po alam kung ano po reason. actually po, kasi minsan nagsisigaw po siya ng parang na-assault pity sa sarili Saan niya. po kayo nakatira? Sa Bulacan po pa. Saan sa Bulacan? Sa San Jose del Monte po. Sa Del Monte, Bulacan. Ano ang pangalan nito? Katrina Paula. Paano kayo rito nakarating? Mayroon po akong kapitbahay at kaibigan na Sinama nagyayap. kayo. Wala niyo po inyong kamay. Lord, heal Katrina. I rebuke that insanity. I rebuke that mental depression, that self-pity, that mental problem. I take authority over you, Satan. Come out of her. The anointing destroys still. Lord, I send your mercy and compassion. Heal her, deliver her. I loose your blood. And I declare, her freedom today has come. Thank you, Lord. Ang tanda ng glory dumating na, quick answer prayer. And I thank you, Lord, for the anointing is flowing. It is a sign something is happening to her. Thank you, Jesus. Katrina, you are healed. Speak. Be normal. Enjoy life. Praise God. Serve God. Be in God. It's done, Lord. It's done. In Jesus' name, you are free. And all God's people agree with me and everybody say, Amen. Balitaan niyo po ako, nanay. Huwag po kayong matakot. Inayos na po siya ng Diyos. Si ate po ay pinagaling po sa pananakit po ng ulo niya, pananakit po ng sikmura, pananakit po ng kanya pong puson. Lahat po ng sakit po niya nawala na. Kumusta na po kayo? Maayos na po. Wala na kayo nararamdaman. Wala na po. Hindi na masakit puso niyo. Hindi na po. Gaano katagal siyang masakit? Hindi naman po masyadong napakatagal. Pero ngayon po talagang wala na po. Saan kayo nakatira? Batangas po. Sino po nagpagaling sa inyo? Si God po. Si Jesus. God bless you po. Purihin ng Diyos, si Sister naman galing pa po ng Batangas at ayon po sa kanya, meron po siyang polycystic ovary. Ibig sabihin ng kanya pong egg cell, hindi po ito nagmamature at lumalaki, kaya hindi po siya nakakabuo. At ngayon po, 1 year married na po siya, sabi ng doktor, yun nga po yung kanyang kalagayan. At ngayon kanina po nung lumapit po siya sa harapan, damang-dama po niya yung presensya ng Lord at sabi niya, alam ko may nangyari sa akin. So, bali, hindi ka nagkakababy dahil doon. Lately lang po namin nalaman. Oo. So, ano sa palagay mo ngayon? Magkakababy ka na? Opo, malakas po yung pakiramdam ko. Dahil naranasan mo ang Diyos? Opo. Ano naramdaman mo sa ibaba kanina? Actually po, nung nandun po ako sa likod, nung una ko pong pasok, para pong mabigat. Na parang gusto kong umiyak. Tapos, nung pong nasa kalagitnaan, parang may umaawat sa akin at inaan po ako ng antok. Tapos, nung pong lately, pinuntahan ako ng pinsan ko, pinapunta po kami dito sa unahan. Doon ko po naramdaman na talagang, siguro po ito po talaga yung time. Kaya maganda po mayroong umaakay para po yung gawa ni Satan ay nabablock. Napakagandang testimony. Taas mo kami yun. So, dinutusan ko po yung egg cell problem dito na maging normal. Let this womb become normal. Heal everyone.
Kaya nga muna siya dyan. Magtaas po tayong kamay. Tayo mo siya. Kumusta ka na? Okay lang po. Maginhawa ka lang. Mag-ano po ngayon? Kakaala ka. Pagka babae, anong pangalan? Wala pa po. Wala ka pa idea. Pag lalaki, Adrian daw po. saan mo nakuha yun? Yung pong in-laws ko, father-in-law po. Sa kanya ipapangalan. Hindi po kanya pangalan. Ni-request lang po niya yun. Okay lang, maganda naman yan, pero may mas maganda pa ibibigay, Lord. Mag-pray ka, hanap ka sa Bible. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Si tatay naman po ay retired soldier at 2 years po siyang committed na dumadalo po dito from Taguig. Committed po siyang dumadalo sa ating gawain. At sa kanya pong kadadalo, gumaling po siya sa stroke. At ngayon po, may sakit po siya sa buong katawan. At meron siyang 10 years na cataract. Nasabi po ni tatay, halos apitan po yung wall clock para lang po makita yung oras. Ngayon po, kahit po malayo, maliwanag na po ang paningin ni tatay. Totoo po ba yun? Kahit malay, maliwanag na? Oo, makaliwanag na. Oh, palakpakan po natin ang Diyos katarata. Wala na kayo nararamdaman. Wala na. Ang sakit ng katawan, wala na. Wala na rin. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Lord. Isa pong palakpakin, Jesus. God bless you po, tatay. Si Buddy Rizal po ay taga Batangas. Siya po nakarating dito dahil nayaya po ng ating mga kapatid. At ayon po sa kanya, yung kanyang 3 months na sakit ng baywang, bigla pong nawala. 3 buwang masakit na bewang. Kumusta ka na ngayon? Ayos na po. Nung ako dumating po dito, sa harapan nyo, biglang nagba po ang pakiramdam ko. Nawala na yung sakit. Opo. Sino po nagpagaling? Si Jesus po. Palakpakan natin si Jesus. God bless you po. Si Buddy Nicel naman po, first time lang po siya nakarating dito. Siya po ay na-invite. At meron po siyang 8 years na bukol na kasing laki nito at bigla daw pong nawala. Asan nakalagay yung bukol mo? Sa bandang puson ko po. Kumusta ka na ngayon? Wala na po. Nawala Wala na yung bukol? Gaano kalaki? Ganito kalaki yung bukol? 8 years? Ganito kalaki? Wala na? Wala na po. Wala ka lang mahipo? Wala na Wala po. ka lang basalat? Walang pumapalakpak rito, wala na yung bukol niya. 8 years, ganito kalaki, nawala. Sino nagpagaling? Si God po. Si Jesus. God bless you. Glory to God. Si Tate Ernesto po ay meron pong ulcer. At na-discover po ng doktor na meron po siyang bukol. At last May po, siya po inoperahan sa Chinese hospital. At gumastos po siya ng more than 100,000. Pagkatapos pong operahan, ay palagi pa rin daw po pasumpong-sumpong na sumasakit ang kanya pong bituka. At bukod po dito, na-discover po ng doktor, dahil patuloy po siya nagpapacheck up, na yung tinanggal pala, pinutol sa kanya pong bituka, ay yun daw po pala yung panunaw niya. At lalo pong nagkaroon po siya ng problema. At purihin po, pang ngayon po yung laking gulat niya, pagdating po dito sa oras na yung mala, bigla pong naalis po yung kirot na nadadama niya. You see? Ito po yung malungkot na istorya rito eh. Yung natanggal po iba. Yung naalis hindi dapat matanggal. Yung panunaw niya yung naalis. Yung talagang dapat alisin, hindi natanggal. Anyway, pagdating niya rito, yung talagang dapat tanggalin, yun naman ang pinagaling ni Jesus. Kumusta na po yung sakit niyo dati? Wala na kayo nararamdaman? Wala na po. Nung dumating ako, sumasakit. Opo. Ngayon, pag upo ko sa taas, biglang nawala. Palakpakan po natin si Jesus. See, hindi pa tayo nagpipray, siya po'y gumagaling na ganyan po kamahal ni Jesus ang mga tao. Ayaw ng Lord na magtagal pa yung suffering niya kasi yung natanggal na bahagi ng bituka niya, hindi dapat tanggalin. At yung dapat tanggalin, yung hindi natanggal. Ayaw ng Lord na tumagal pa, kaya kahit sa upuan pa lang siya po'y pinagaling na po ni Jesus. God bless you po, tatay. God bless you po. Purihin po ang Diyos na buhay. Si Robel po ay galing pa po ng Nueva Ecija. Tinext lang po siya, inimbitahan at kagad po madaling araw, bumiyahin na sila patungo dito. Si Robel po ay meron pong 6-month na thyroid cyst. Kahit daw po ganyan po normal na nakatayo siya, kitang-kita daw po itong cyst sa kanya po leeg. Pero ngayon po tinunaw na po ng Diyos. Thyroid cyst. 6 na buwan. Opo. Dito sa leeg. Gaano kalaki? Mga 1 inch 1 inch. Saan ka sa Nueva Ecija? Aliaga po. Saan malapit yun? Pagka po diniretso, Pampanga. I see. Kamusta na yung pakiramdam mo ngayon? Maluwag naman na po sa paghinga. Dati po kasi, nahihirapan po akong lumunok, tapos lagi po akong hinihingal. Ngayon, Okay naman na po. palakpakan po natin ang Lord.